Okay. Nandito ang mga Kastila, sabi nila, ang mga Pilipino tamad. Tamad daw mga Pilipino. Kasi kapag 10 o'clock, nagpapahinga na. Tapos babalik yung mga Pilipino, mga siguro 3 or 4 o'clock sa bukid, haba ng pahinga. Tamad mga Pilipino. Kasi 10, matutulog na, magpapahinga na, tapos babalik ang restaurant. Hindi nila alam, magkaiba ng sitwasyon, no? Sa kanila kasi may 4 na season, ha? Merong winter, sa winter may springtime, after springtime ay summer, after that ay fall, then fall. Kumantara sa Pilipinas, dalawa lang, no? Tag-init, tsaka mas mainit. Mainit sa Pilipinas. Kaya yung mga Pilipino, pupunta sa bukid ng madaling araw. Pag mataas na ang araw, papahinga, siesta. Tapos babalik, bumaba na yung araw. Akala nila tamad. Hindi nila alam, masipag ang Pilipino kasi all year round nagtatanim. Sa kanila, nagtatanim sila pagkatapos ng tag-yelo, no? Winter. Saka lang sila mapagtanim. Ito yung pag-usapan natin, this one. At itong manang ito. Mabungang pagpapahinga. Mabungang pagpapahinga. Sabi ni Charles Spurgeon, siya pastor sa United Kingdom noon, no? Matagal ng panahon. At sabi niya, and read it together, Jesus was a great worker and His disciples must not be afraid of hard work. Nasa Jesus ay isang dakilang magagawa. Kaya dapat yung mga tagasunod niya, dapat masipag din. Can we say amen? Amen. At anong sabi mo sa katabi mo? Narinig mo yun? Dapat masipag ang kanyang mga tagasunod. Jesus is productive because of His hard-working ministry. Napakasipag niya. Just imagine, tatlong taon lang siya na naglingkod dito sa lupa. At ang sabi ni Juan, kung isusulat lahat ng kanyang ginawa, hindi magkakasya sa libro. No, kahit pa yung silid. Sa bagay, ang libro noon, hindi ganito, no? Ang libro noon, hindi naman ganito. Ang libro noon ay mga scroll. So, baka buo ka ng isang libro talaga na parang ganito, napakaraming scrolls yun, no? Magpupuno talaga ito. Kaya sabi ni Juan, kung isusulat lahat ng mabubuting gawa na ginawa niya, hindi kasya sa isang silid. So, kano kadami ang ginawa ni Jesus? So, napakarami. At napaka-productive niya sa bagay na yun. No, yung kanyang ministry sa mga nangangailangan. Okay? But, even more productive every time he takes a rest. Ano yung pastor? Mas produktibo siya pag nagpapahinga siya. What? Nagpapahinga nga eh. Bakit produktibo pag nagpapahinga? No? Mga kapatid, hindi mali ang magpahinga. Ano ang mali? Laging nagpapahinga. Pag laging nagpapahinga, anong tawag doon? Tamad. Yung magpahinga, hindi mali. No? Ang mali ay ang hindi paggawa at pagsunod sa mga iniuutos ng Panginoong Hesukristo. Okay? Ang tawag natin sa pagpapahinga, matapos gumawa ay, ang tawag natin, sabay-sabay? Self-ministry. Self-ministry ako. I need to magpahinga. Take a break. Ang tawag dyan, ministry. Like the ministry. Okay? Hindi natin ito pinapractice sa church, pero sa ibang church, meron silang tatawag na mga, sa mga pastor, meron mga tatawag na sabbatical leave. 6 years straight, no? Maglilingkod. Yung ikapito, nagbe-break yung pastor. No? Kahit kalahating buwan o 3 buwan. Basta may break siya.
Sa mga missionary, especially sa Overseas Missionary Fellowship, yung ika-5 taon. Isang term is 4 years. Ika-5, babalik sila sa kanilang home church, sa kanilang bansa. At yung tawag doon, home assignment. Papahinga sila. Kasi iniiwasan yung tawag na burnout. Kasi ang ministry, hindi siya madali. Ang trabaho sa tao, hindi madali. Do you understand that? Diba sa pastor, ang pastor na mayroong 100 miyembro, pakinggan niyo ako, pastor na may 100 miyembro, may 100 problema. Problema ng miyembro, problema ng pastor. Tama po ba? Yung pastor, pag narinig na may sakit kayo, ano rin siya? Naapektuhan din. Okay? Ngayon, paano ginagawa itong sa ministry? Kung gusto nating gawin ito, paano? Ating tularan ang halimbawa ng Panginoong Jesus. No? Ang Panginoong Jesus mismo nagpapahinga. Okay? Lucas 5, talatang 12 hanggang sa mga sumusunod. At samahan niyo ako sa pagbasa. Let's read together. Noong nasa isang bayan si Jesus, may lalaki doon na may ketong. Lubog siya na halos nagadapa na sa harap nito at nagmakaawa. Sir, kung gugustuhin niyo po, pwede niyo akong pagalingin. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, gusto ko, gumaling ka. Nawala agad ang ketong ng lalaki. Verse 14, inutusan siya ni Jesus ang lalaki, huwag mo itong sabihin kahit kanino. Punta ka sa priest at magpatingin, tapos mag-offer ka ng sacrifice gaya ng utos ni Moses para patunayan sa mga tao na gumaling ka na nga. Verse 15. Pero kumalat din ang balita tungkol kay Jesus, kaya pumunta ang maraming tao para marinig siyang magturo at gumaling sila sa mga sakit nila. At ito yung panghuli, verse 16, sabay-sabay. Pero pumupunta siya sa liblib na lugar para mag-pray. Pinoy version siya, kaya ganoon. Ang Pinoy version ay Taglish. No? So parang nakakatuwa. Pero easy to understand. No? Mas madali maintindihan. No? Hindi siya karaniwang version ng Bible, pero pag binasa, mas madali ang dating sa atin. Di ba? Nakakatuwa siya talagang version. Pero especially sa mga kabataan. Di ba? Wala nang purong Pilipino, no? Wala lang. Pag nagsalita ka, isa o dalawa o tatlo English ka babanggitin. Kaya ginawa ng PBS, Philippine Bible Society, gumawa sila ng isang version ng Bible na bagay sa mga modernong Pilipino. Meron dalawang mahalagang halimbawa ang Panginoong Hesus sa mga talatang ito. Na una, siya ay masipag maglingkod at pangalawa, marunong magpahinga. Yun ang tutularan natin. Tayo dapat maging masipag. Sabi natin, maging masipag. Maging masipag. At marunong magpahinga. At marunong magpahinga. Amen? Kaya yung mga halimbawa, lumalabas kayo, you go somewhere. Ako hindi ko tingin doon ay masama. You need a break. Hello? You need a break. Pero wag lang break basta. May gagawin pag nag-break ka. At ito yung tutularan natin sa Panginoong Jesucristo. No? Itong dalawang mahalagang halimbawa nito, ang Panginoong Jesus, no, ay masipag maglingkod at marunong magpahinga. Ngayon, bakit kailangan ang pagpapahinga bilang lingkod at tagasunod ni Jesus? Bakit mahalaga? Bakit mahalaga ang pagpapahinga? Okay? Nagpapahinga dahil una, napapagod. That's natural. Hindi tayo robot. Robot nga siguro nasisira. Robot nasisira. Kahit nga, di ba, yung mga merong sasakyan dito, yung first 5 years, okay siya. After 5 years, nararamdaman niya na meron na yung mga sasakyan ay bumibigay din. Okay?
Kami ngayong umaga ay nag-grab kami from Dasmariñas hanggang dito. Dahil noong Webes, punta kami ng Marikina, isang mabilis na truck yung nag-cut sa amin. Kasi nandito kami sa 4 lanes kasi yun, no? Nandito kami sa pinaka-inner, nandun siya. Ang bilis niya, may tatamaan siyang jeep. Ginawa niya, pumasok sa linya namin. Kumabig ako ng konti at nagpreno, pero inabot pa rin yung aming side mirror. So, walang side mirror yung aming kotse. So, hindi madala. Kaya nag-grab lang kami kanina. Pero purihin ng Panginoon dahil kami ay ligtas. No? Dahil konting-konti lang. Hindi namin kasama si Joy. Si Joy ang kasama ko at si Rosel. Talagang sadang ka lang aming layo sa may malaking truck. Nagbayad naman yung truck. Yung driver ng truck nagbayad naman. Pero naawa ako. Tumawad siya. Sabi ko, sige. Ako na magdaragdag sa bayad mo. Pero mahirap talaga maghanap niya. Kasi surplus yung hanapin ko eh. So, yun. Purihin ng Panginoon at kami ligtas. Yun ang una pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Pangalawa, purihin ng Panginoon dahil hindi siya dumiretso, kundi marami mamamatay doon sa jeep. Okay? So, yun yung mga bagay na pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Pero yung driver pa lang iyon, nung nandun na yung enforcer, walang lisensya. Dahil nung araw na yun, nahuli na rin pala siya. Nahuli na rin. Kasi yung mga ganyang mga driver, ang bayad sa kanila, yung dami ng biyahe. Yung kada biyahe nila, yun ang binabayaran. Kaya naghahabog siguro. Kaya mas lalo siyang nawalan. No? So, una, nagpapahinga tayo dahil napapagod. No? Ito yung obvious reason. Marami tayong kapaguran sa paggawa. Kahit di ka magtrabaho ng bawa sa kumpanya, ikaw na iwan sa bahay, no? Kaya ayaw minsan ng iba ng malaking bahay, no? Sino gusto itong malaking bahay? Ayaw ng malaking bahay. Matagal linis. Pero maglinis sa malaking bahay. Mayroon. Kasi meron ka pang ibang gagawin bago maglinis eh. Tama po ba? No? Mahirap. Kahit nasa bahay ka lang, mapapagod ka. So merong mga kapagurang pisikal. Yung mga napapagod nga physical, sumagot ng amen. Si Cyrus, tulog ng tulog, laging pagod. Cyrus, hindi. Masipag to Cyrus, sinabutan ko kanina naglilinis dito. Kapaguran sa pag-iisip. Ito, mahirap to. Yung pag-iisip, isa sa pinakamahirap na kapaguran. Hello? Huh? And only God can give us peace of mind. Amen? Diyos lang pwede magbigay sa atin ng kapayapaan ng isipan. Kapaguran sa emosyon. Hindi ko naman sasabihin si Pastor JP na. Nagkasakit lang, natrangkaso lang na. Nilamnat lang. Pero hindi naman kapaguran ng emosyon. Meron naman kapaguran sa spiritual. Meron kang spiritual parang tiredness. Meron kang struggle sa isa mong kahinaan. And again, God can heal us sa ganitong aspeto. Can you say amen to that? Amen. No. Nang nagkatawang tao ang Panginoon Jesucristo, siya ay 100% na tao. Sa turo ng iba, especially yung isang sikat na pastor, ang turo niya, si Jesus hindi totoong naging tao. Kasi ang turo nila, lahat ng matter, evil. Lahat ng things spiritual are good. But things that, like this one, materials, are all evil. So, paano si Jesus? Hindi siya totoong tao. Yun ang paniniwala nila. Pero Biblia, sinasabi na, Jesus is 100% human. Totoo siya naging tao. Kaya, napapagod din siya sa maraming bagay. Ito sabi sa Pilipos 2:6 sa mga sumusunod. And let's read together. Sabay-sabay nga po. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siyang bilang tao
At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunuri hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Sabi niya, kahit siya ay kapantay ng Diyos, kahit siya ay may kalikasan ng Diyos, iniwan niya yun for the sake of us. Amen po ba? Ang tawag ng pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya hindi nagkunwaring tao lamang ang Panginoon Hesus. Siya ay namuhay bilang isang totoong tao, kaya nga nagugutom, kaya nga natutulog, kaya nga napapagod. Dahil siya ay totoong tao, hindi siya nagkunwari. Nung niligtas niya tayo, siya ay talagang pumunta rito para makipagkasundo sa atin. Dahil kailanman hindi kayang ng tao umabot sa Diyos. There's no way, no, for the human, no, to reach out God to reconcile. Walang ganun pagkakataon. We are weak. We are limited. Pero ang Diyos na ang gumawa. Siya na ang lumapit sa atin. Amen? Siya na ang kusang pumunta rito para makipagkasundo sa atin. Kaya si Jesus hindi nagkunwaring tao lamang. Nagkatawang tao ang Diyos para maunawaan natin siya. Kaya mahigpit ang kanyang bilin na nung nagpagaling siya, sabi niya, huwag niyong ipagsasabi. Ha? Huwag niyong ipagsasabi, ilihim niyo. Ilihim niyo. Kasi hindi niya naman kayang gawin talaga lahat. Nung nagkatawang tao siya, He's limited. You know that God is omnipresent, right? Tama po ba? Pero nagkatawang tao siya, nagkaroon siya ng limitasyon. Di po ba? Kaya kung malalaman ng lahat, paano niya gagawin yun? Lubha siyang mahirapan. Kaya sabi niya dun sa kausap niya, gumaling ka na, pero huwag mong ipagkalat. Pero alam natin na may pakpak ang balita. Diba? Isang pinakamatanda ng gawin ng tao ay ang magmarites. Hindi siya bago. Noon pa. Kaya may pakpak ang balita. Naipamalita na agad. Basahin natin ito. Luke chapter 5 verse 14. Let's read together. Intusan siya ni Jesus na yung lalaki. Huwag mo itong sabihin kahit kanino. Punta ka sa priest at magpatingin. Tapos mag-offer ka ng sacrifice gaya ng utos ni Moises para patunayan sa mga tao na gumaling ka na nga. Diba? Huwag mong pagsabi. Verse 15, pero kumalat din ang balita tungkol kay Jesus, kaya pumunta ang maraming tao para marinig siyang magturo at gumaling sila sa mga sakit nila. Nagpuntahan pa rin mga tao, hinanap siya, tinuruan niya, at pinagaling niya. Gaano karami yun? Diba? Kung yung tao ay may ketong at biglang luminis, anong balita yun? Taong marumi ang balat at biglang gumaling. Talagang dadagsain siya ng maraming tao. Yung ang mga albularyo na nababalita, nagpapagaling, dinadayo, no? Si Jesus pa. Di po ba? Si Jesus pa. Kaya, pangalawang dahilan kung bakit siya nagpapahinga dahil ito ay kasama sa plano. Ito ay ministry strategy. Di lang siya basta nagpapahinga dahil pagod. Nagpapahinga siya dahil ito yung kanyang estratehiya. No? Part of His plan, ministry plan. No? Yung una, obviously, kaya ka nagpapahinga pagod. This one, hindi gaano obvious yung reason bakit nagpapahinga. Basahin nga natin, verse 16, yung huling bahagi. Let's read together. Pero, pumupunta siya sa liblib na lugar para mag-pray. Tingnan niyo yung verb dito, no? Pumupunta. Hindi siya minsanan. Habitual. Di po ba? Yung kanyang pagpapahinga ay habitual. Bakit siya habitual? Because part of His plan. Part of His strategy. No? Bahagi na kanyang estratehiya. Yung ating kwento ay nasa unang bahagi pa lamang,
ng 3 taong ministeryo ng Panginoong Yesus. Sa unang bahagi pa lang, kung may Biblia kayo, tingnan ninyo, punta kayo sa chapter 4. Puntahan niyo yung chapter 4. Kababautismo pa lang ni Jesus doon sa chapter 4. At ito ay chapter 5. Hindi pa siya pagod na pagod. Di po ba? Hindi pa siya burn out sa ministry. Nagsisimula pa lamang siya sa ministry, pero may pagpapahinga. Therefore, hindi dahil pagod siya, kundi bahagi ng kanyang estratehiya. Part of his plan is always to have a break in the presence of God, in the presence of his Father. Di po ba? May mga pagkakataon na kailangan kong manahimik din, mag-pray lang din. Kapag nakamulat ang mata mo, matatakot ka. Ang kasi naman kanina, si Hannah, mahihayin ka. Pero pag sumunod na yan, pagkakanta rito parang si Yomi at si, Triana na malakas na rin loob. Ngayon, gaganyan kayo siya, na. Pero pag nakita mo tao, matakot ka eh. Nakita mo tao, meron kang takot eh, no? Pag nakita mo sitwasyon, takot ka eh. But once you close your eyes and pray, may courage. Hello? May courage. Kaya every time mag-ministeryo, pray muna, pray. Manalangin. Isugo sa Panginoon. Because not by might, nor by power. Hello? Hindi sa lakas. Hello? Kundi sa pamagitan ng tulong ng Diyos. Amen? At ganoon ang Panginoon sa Kristo. Marami siyang ginagawa. Yes. Siya siyang humugot ng lakas. Ang sabi rito, pumupunta siya sa liblib ng lugar. Sa ibang salin, pumupunta siya sa inang. Pumupunta siya sa lugar na walang tao. Para saan? Para mag-pray. Ang tawag doon, solitude. Solitude. That's another spiritual discipline. Napag-usapan natin yung meditation of the Word of God. Napag-usapan natin yung prayer. And now is solitude. Di po ba? At sa solitude, walang cellphone. Hello? Bawal ang cellphone. Bawal naman. No? Disconnected ka talaga. At nagpag-usap lang sa ating Diyos. Amen? At doon may kapahingahan. Nandoon ang kapahingahan. Ang Panginoon Jesus bilang tao ay hindi pa marahil burn out sa paglilingkod dahil nag-uumpisa pa lamang siya sa kanyang ministry. Kaya yung pagpapahingahan niya dito ay hindi dahil sa kapaguran, kundi magandang ministry strategy ito. Yung mga nagtatrabaho, mga nasa trabaho, minsan pagod kayo, no? Pagpahapon na pagod na, no? Why not take a break? Hello? Why not take a rest? Huwag lang yun ang pamaneho. Pero pag pagod ka, tumupo ka, mag-pray. And talk to God. Lord, pagod po ako. Pagod ako. Okay, sabihin mo, kung ikay naiinis mo, naiinis po ako. Paipain mo ang puso ko. O Lord, natatakot ako. Hello? And God is just a prayer away from us. And Diyos ay napakalapit sa atin. Yung solitude, pwede gawin kahit saan eh. As long as you can discipline yourself. Tama po ba? Na wala kang kausap, kundi ang Diyos lamang. Isang malakas ang amen po doon. Amen. Yun din ang dahilan kung bakit ang ginamit na salita ni Lucas, no, dun sa itong Greek present progressive form yung verb niya, no, na ibig sabihin hindi lang minsan ang ginagawa, kundi palagi ang ginagawa. Si Jesus, habit niya yun. Gagawa siya, biglang mawawala. Gagawa siya, biglang tatalilis. Gagawa siya at hindi niya iiwan ang kanyang mga alagad. At siya'y mag-iisa.
Sabi nga, doon siya hugot ng lakas. Amen? Gusto natin laging malakas. Let's practice this spiritual discipline. Number 16, pumupunta siya. It's a habit. Pumupunta siya. Lagi siyang pumupunta. Batid ng Panginoon Jesus na produktibo siya sa masipag na paglilingkod, pero sigurado rin siya na mas produktibo siya kung siya'y mag-iisa at magpapahinga. Sabi natin sa katabi natin, matuto tayo sa Panginoon Jesus. Amen? Akala natin mas produktibo tayo kung gawa ng gawa, walang break. No. Mas produktibo kung minsan pagpahinga ka. Manalangin. Bakit ito produktibo? Number one, ito ay nagpapalago ng ating personal na relasyon sa Diyos. Yung sinasabi na busy ka sa kingdom but not to the king. Nalimutan natin, no? Parang yung, alam niyo yung prodigal son? Ano sabi ng isa? Ako'y lagi nandito. Lagi nagtatrabaho pero hindi niyo ako pinaghahandaan. Yan nga mabigat eh. Busy ka dyan, lagi ka nandyan. Pero parang wala ka dyan. Hindi mo ba? Hindi mo ba? Parang wala ka dyan. Diba? Nandito ka pero malayo ka. Baka ganun din ang ating sitwasyon sa Diyos. Hello? Minsan, manatili tayo sa presensya ng Diyos. Tama po ba? To cultivate our intimacy with Him. Amen? Baka malayo na tayo sa Diyos. Bakit hindi tayo pumikit? Manalangin. Kausapin siya. Kumusta na po Panginoon ang aking relasyon sa iyo? Lingkod tayo ng lingkod, baka akala natin masaya ang Diyos. Baka nais na tumahimik ka at makinig sa Kanya. Number 2, ito ay panahon ng personal reflection. Kaya dahil kapag busy tayo sa maraming bagay, ay nakakaligtaan natin ang ating spiritual status, no? Kalagayang spiritual. Sa panahon ng ating solitude, ang personal prayer ay pinapakita sa atin ng Diyos ang ating tunay na kalagayang spiritual. Nabanggit ko sa inyo ng bata pa akong pastor, nasipat akong pumunta sa Prayer Mountain doon sa Antipolo. Yan ay prayer mountain ng nila Pastor Butch Conde. Ang pangalan ng prayer mountain ay Touch of Glory Prayer Mountain. Napunta ako roon 3 days, 1 week, pe-pray lang ako. Doon ako mag-prayer and fasting. Nung bata pa ako, pastor. Ngayon hindi ko na magawa eh. Kaya pangarap ko magkaroon ang City of Hope magkaroon ng sariling prayer mountain. Pangarap ko. Napagpagod kayo, punta lang kayo ron. At merong magandang lugar sa Batangas, sa ating church sa may Batangas City. At pray natin, pag-pray natin na makagawa tayo ng isang facility doon for prayer purposes. Sa Batangas City. Okay. Kapag ako pupunta sa Touch of Glory Prayer Mountain, papasok ako sa isang maliit na silid. Maliit lang. Marami silang maliit na silid doon. Doon may Bible, mayroong study lamp, may kneeling pad, no? At papasok ka rin, nag-isa ka rin. Minsan malaman ako na ipag-pray. Pagpasok ko rin, biglang, Lord, walang nakakita sa akin. Ikaw lang nakakita sa akin. Alam mo naman ang puso't isip ko. Wala akong ibang gawin kundi umiyak lang. Iyak lang ako. Kasi wala naman ako yung paglilihim sa iyo. You know my heart, you know my mind. You know my inner being. Iyak lang ako na iyak. At sasabihin ng Panginoon, ito mga dapat mong gawin na lang. Ito ang problema mo. Pero pag busy ka sa lahat ng bagay, hindi mo nakita yung problema sa iyong sarili. Tama sa katalungan. Tama po ba? Pag busy ka sa maraming bagay,
Nalimutan mo na meron ka palang dapat ayusin sa sarili. Pero pag nag-iisa ka sa harapan ng presensya ng Diyos, God will tell you what are the things you need to do. Isang malakas na amen ba? Amen. Pangatlo, ito ay panahon ng muling pagpapasigla sa ating ginagawang paglilingkod sa Diyos. Mas, kahit sa labas sa secular, mas masipag ka gumawa pag nakapagpahinga ka. Tama pag may mga break. Kaya sa US, sa Europe, kasama sa benepisyo ng manggagawa ang pahinga. Kasama sa benepisyo ng manggagawa ang travel. Tama ba? Tama ako ganun yun. Kasi yung kapatid ko travel once a year. Nagtatravel sa Europe. Kasi kasama doon. No? Mahalaga sa kanilang health ng kanilang workers. Kahit ang lupa ay pinagpapahinga para magkaroon ng mas maraming bunga. Alam niyo yan? May mga magsasaka ba rito? Yung mga nagtatanim ng palay, minsan palay, tapos ipagpapahinga, minsan iba naman ang tanim. Pinagpapahinga ang lupa. Bakit? Kasi ang lupa dapat din magpahinga para maging mabunga. Kaya pala, nagtataka ako pag yung sila na nakapunta ng Korea, yung mga nakapunta ng Korea. Sabi ko, bakit iba ang mga tanim dito? Parang ang lulusog ng mga tanim. Kasi sa kanila, naturally, nagpapahinga. Pag di winter, walang tanim. Walang tanim. Mahabang winter dun eh. So, mahabang ng 4 to 5 months. So, saka lang bubungkal yung lupa. Kaya yung lupa, nakapagpahinga. Ano ang pagpapahinga? Mas nagiging mabunga. Diba? Exodus 23:10, let's read together. 6 na taon ninyong tatamnan ang inyong mga bukirin, at 6 na taon din ninyong aanihin ang bunga. Verse 11, sabay-sabay. Sa ikapitong taon, huwag ninyo ito tatamnan, at huwag din ninyong aanihin ang anumang tutubo roon. Bayaan na ninyo iyon sa mga kapatid ninyong mahirap, at ang matira ay ipaubayan na ninyo sa mga mahirap na hayop. Ganon din ang gagawin ninyo sa inyong mga ubasan at taniman ng olibo. Kapag nakapagpahinga, mas produktibo. Okay? So, hindi masama magpahinga. Isa mo sa katabi mo, hindi masama magpahinga. Huwag lang lagi magpahinga. Panghuli, ito ay panahon upang refocus tayo sa ating ginagawang paglilingkod. Minsan, hindi na tayo nakafocus. Alam mo yan, ito yung mga naiiwan sa bahay. Minsan, ang gagawin ko, magpapainit ng tubig. Bigla natin, ang dumi ng floor, nakapagwalis na muna. Iba na nagagawa mo. Ang una mong gustong gawin, magpainit ng tubig. Iba. Nakikita mo gusto mo lang gawin. Minsan madali tayo out of focus. Tama po ba? Pero pag nagpahinga ka, nandun na yung pagpaplano. Hello? Pag nagpahinga ka, huminto ka, na ano mo na paplano mo na ano yung mga unang dapat gawin, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Organize mo na systematize mo na. Tama po ba? Kasi gawa ka ng gawa. Ang tawag natin sa Tagalog na, bara-bara-bay. Bara-bara-bay. Diba? Anong kaibahan ni... punta tayo ng boxing. Anong kaibahan ni Donaire gaya na? Yung sikat niya na maangas. Si Casimiro na. Si Casimiro, bara-bara-bay yan. Si Donaire, may method. Maganda pa rin meron yung systematic ka. Isa-isa. Pagod ka lang. Mas pagod ka lang. Pero pag may method, na ano mo yung lakas mo. Pag nagpahinga kami, focus ulit.
Si Maria busy, pero hindi naman pala yun ang nais ng Panginoon Jesus. Ang nais ng Panginoon ay katulad ni kay Maria na umupo sa kanyang palad at makinig sa kanya. Amen? Kaya mahalaga din pala ang Sunday worship. Kapag tayo mula huwi, pahinga tayo sa Panginoon. Bigyan po. Isang malakas sa Amen. Amen. Kaya mga kapatid, parehas mahalaga at produktibo ang masipag na paglilingkod, masipag na paggawa, at pagpapahinga. Wala tayong dapat kaligtaan sa dalawa. Naging masipag, pero marunong din magpahinga. Isang malakas sa Amen. Amen. Sige, sabihin mo sa katabi mo, maging masipag ka, at natuto ka rin magpahinga. Isang malakas sa Amen. Tularan natin ang Panginoon sa Kristo. Amen? Bunga ang pagkakamit. Like that for you. Let's go. Ang Diyos na dakila sa lahat. Salamat po sa inyong magandang disenyo sa aming buhay. Binigyan niyo kami ng dalawang kamay para maglingkod. Dalawang kamay para magtrabaho. Dalawang kamay para gumawa. Pero binigyan niyo rin kami ng tuhod para lumuhod, dumalangin, at magpahinga sa iyong presensya. We are bothered ng maraming bagay sa mundo ito. We are worried. We are so busy. Kulang aming oras, kulang aming lakas, kulang ang aming resources, Lord. Salamat dahil pwede kami huminto, magpahinga sa iyong piling. At muli pupunuin mo kami ng lakas ng iyong grasya, ng iyong kagandahan loob. And Lord, help us na gawin ito katulad ng ginagawa ng Panginoon Kristo. Masipag siya magtrabaho, masipag siyang gumawa. Kasi ito siyang ministeryo tumulong sa iba. Pero lagi siyang pupunta sa isang ilang na lugar, magpahinga sa iyong piling. Lord, thank you for this morning. Dahil nagbigay kayo ng halimbawa, pwede namin sundan, pwede namin tularan. Aking dalangin ng mga anak ko narito, Panginoon. Mga maraming kaabalahan sa buhay. At dahil sa maraming kaabalahan, maraming worries, maraming anxieties, nagkakaroon ng hindi magandang resulta sa aming relasyon sa aming paggawa, relasyon sa aming kamagagawa, relasyon sa iba. That's why we need to take a break. Pahinga. Makita ang pinakamahalaga. Walang iba kundi ikaw. Maluwalhati ka, madakila ka. At kapag na-fix nyo na, Lord, aming kalooban, we are again ready to do the task na binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pagpalain ng bawat isa, hayaan ang aming pagtitipon na ito magdulot ng kapahingahan sa bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Panginoon Kristo, napapagal kapayapaan in Jesus' name. Sa nagugulumihanan, ang iyong kapayapaan maghari sa amin. Let your shalom be with us in the name of Jesus. Mga nag-worry, Lord God, Panginoon, ang maliit namin pananampalataya, iyong patibayan at palaguin. At umasa sa Diyos na sagana magbigay na lahat ng aming pangangailangan. Pagpalain kami sa umagang ito, Panginoon. Lawag mo yung mayamang basbas, bendisyon sa amin na nawa. Kapangyarihan mula sa banal na Espiritu, siyang pumuspos sa amin. Muli kaming palakasin, pasiglahin. Ipagkaloob lahat ng pangangailangan namin, lahat ng pagpapala, lahat ng mabuting bagay na kailangan namin, iyong ipagkaloob sa bawat isa. Maranasan sa tuwina ang iyong kalapitan
ang iyong pabor, ang iyong tagumpay. Ibalik lang lahat ng papuri, pagdakila, paglalahati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Lahat ng papuri. Papuri.